May isang bagay na tahimik na nangyayari ngayon. Hindi natin ito napapansin. Wala itong tunog, wala itong babala. Isipin mo na lang na may isang napakalaking orasan sa kalawakan. Hindi natin naririnig ang tiktak nito. Pero tuloy-tuloy itong umaandar. At sa bawat paglipas ng napakahabang panahon, unti-unting nagbabago ang mundo. Hindi dahil sa digmaan, hindi dahil sa bulkan, hindi dahil sa malaking bato mula sa kalawakan, kundi dahil sa mismong nagbibigay sa atin ng liwanag at init araw-araw. Ito ay ang araw. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang mangyayari sa mundo sa loob ng susunod na 1 billion years at kung may mabubuhay pa sa huli. Kaya naman simulan na natin. Isa sa pinaka-unique na katangian ng Earth ay ang plate tectonics. Habang iniisip natin ang malayong hinaharap, isa sa unang mapapansin ay kung gaano kabilis kung titingnan sa napakahabang panahon. Sa ibabaw ng Earth may mga malalaking piraso ng crust na tinatawag na plates. Dahan-dahan silang gumagalaw, ilang sentimetro bawat taon. Parang mabagal, pero sa loob ng milyon-milyong taon, sapat iyon para paghiwalayin ang mga kontinente o pagdugtungin sila muli. Nung nakaraan, nagkaroon na tayo ng supercontinent, ang Pangaiya kung saan halos lahat ng lupa ay magkakadikit. At ayon sa mga projection, malaki ang tsansa na sa loob ng susunod na few hundred million years, muling magsasama-sama ang mga kontinente para bumuo ng panibagong supercontinent. Kapag nangyari iyon, magbabago ang klima, mag-iiba ang daloy ng karagatan, at maaapektuhan ang lahat ng buhay sa Earth. Pero yun ay simula pa lang ng mas malaking kwento. Dahil habang gumagalaw ang mga kontinente sa ibabaw, may mas mabagal, mas tahimik pero mas mapanganib na pagbabago ang nangyayari sa itaas natin. Ang araw ay patuloy na lumiliwanag. Sa susunod na bahagi, makikita natin kung paano unti-unting babaguhin ng araw ang ating mundo. Ayon sa geologist na si Dr. Christopher Scottés at sa kanyang Pangaea Proxima Theory, kung ipagpapatuloy ng mga kontinente ang kasalukuyan nilang galaw, ibang-iba ang magiging mapa ng mundo sa loob ng 100 million years. Sa panahong iyon, magbabago ang posisyon ng mga kontinente. May magsasara na dagat, may bubuo na bagong hanay ng bundok. At sa huli, magsasama-sama muli ang lupa sa isang bagong supercontinent. Sa kamay ng tectonics at subduction, sobrang nababago ang ibabaw ng Earth. Pagkalipas ng around 250 million years, magsasama-sama muli ang mga kontinente sa isang bagong supercontinent na tinatawag na Pangaea Proxima. Magsasara ang Atlantic at Indian Oceans. Magsasanib ang Americas, Eurasia at Africa. Ang South America ay iikot at didikit sa southern tip ng Africa at Antarctica. Nalilikha ng isang malaking inland sea. Pero hindi lang lupa ang magbabago. Kapag nagbago ang posisyon ng mga kontinente, maapektuhan ang daloy ng mga karagatan sa buong mundo. Kapag humina o nagbago ang sirkulasyon ng karagatan, ang malalalim na bahagi, lampas sa ilang daang metro, ay maaaring mawalan ng oxygen. At kapag nawalan ng oxygen ang malalim na tubig, hindi nito kayang suportahan ang karamihan ng buhay dagat. Posibleng magdulot ito ng panibagong Great Extinction Event. Hindi rin ligtas ang mga nasa lupa. Sa loob ng supercontinent, malayo sa impluensya ng karagatan, magiging tuyo at parang disyerto ang klima. Matinding init ang mararanasan, posibleng umabot sa 55 degrees Celsius. Ang mga lugar na malapit lang sa poles ang maaring manatiling tirahan ng land mammals. Isang napakahirap na mundo. Pero kahit ang konfigurasyon na ito ay hindi permanente, sa paglipas ng panahon muli ring magkakahiwa-hiwalay ang mga kontinente. Halos cyclical ang galaw ng Earth, nagsasama, naghihiwalay at muling nagsasama. Kahit mukhang malaki ang pagbabago sa mga kontinente, hindi pa iyon ang pinakamalaking mangyayari sa Earth. Mas mabigat ang susunod, ang klima. Alam natin na ang carbon dioxide sa atmosphere ay may malaking epekto sa temperatura ng planeta. Pero may natural feedback system ang Earth na kumukontrol dito sa loob ng milyon-milyong taon. Tinatawag itong carbonate-silicate cycle. Una, kapag pumutok ang bulkan, naglalabas ito ng carbon dioxide papunta sa atmosphere. Pangalawa, ang carbon dioxide na yon ay humahalo sa water vapor at bumubuo ng carbonic acid. Pangatlo, ang bahagyang acidic na ulan ay bumabagsak sa ibabaw ng Earth. At dito nagsisimula ang mahalagang reaksyon. Ang carbonic acid sa ulan ay nakikipag-react sa silicate rocks sa crust. Dito nabubuo ang dissolved minerals at sa susunod na hakbang makikita natin kung paano nito unti-unting inaalis ang carbon dioxide sa atmosphere at inililipat ito sa karagatan. Isang mabagal ngunit makapangyarihang proseso na nagpanatili sa Earth na matitirahan sa loob ng bilyon-bilyong taon. Pero habang lumiliwanag ang araw,
may limitasyon din ang kakayahan ng sistemang ito na protektahan ng buhay. Kapag ang calcium at bicarbonate ions ay umabot sa karagatan, ginagamit ito ng mga marine organism para buuin ang kanilang shells at skeletons na gawa sa calcium carbonate. Dito muling lumilitaw ang carbon dioxide bilang byproduct. Sa kabuuan, ang chemical weathering ay unti-unting humihigop ng carbon dioxide mula sa atmosphere at iniimbak ito sa karagatan. Kapag namatay ang mga organismong ito, ang kanilang shells ay nababaon sa seafloor at nagiging carbonate rocks. Paglipas ng milyon-milyong taon, ang oceanic crust na may dalang mga batong ito ay sumasailalim sa subduction papunta sa mantle. At sa kalaunan, sa pamamagitan ng volcanic outgassing, bumabalik ang carbon dioxide sa atmosphere at nagsisimula ulit ang cycle. Isang maselang balanse, isang natural thermostat na nagpapanatili ng temperatura at klima ng Earth kapag walang nakikialam. Pero pagdating ng 500 milyong taon mula ngayon, may mas malakas na puwersang hihigit sa kakayahan ng cycle na ito. Sa loob ng bilyon-bilyong taon, may mga banayad na pagbabago nangyayari sa ating bituin. Ngayon magsisimula na nating maramdaman ang epekto nito. Ang araw ay isang normal na bituin. Sa loob nito patuloy na pinagsasama ang hydrogen para maging helium. Dahil mas mabigat ang helium kaysa hydrogen, unti-unting nagiging mas dense at mas kumukontrata ang core ng araw sa paglipas ng milyon-milyong taon. Kapag kumukontrata ang core, gumagalaw papaloob ang mga outer layers. Sa prosesong yon naglalabas ito ng dagdag na init at liwanag. Mas mataas ang pressure, mas mataas ang temperatura, mas bumibilis ang fusion. At ang resulta ay habang tumatanda ang araw, mas lumiliwanag ito, mas tumataas ang energy output nito. At may epekto yon. Habang mas umiinit at mas lumiliwanag ang araw, bahagya rin itong lumalaki. May parang paghila sa dalawang direksyon. Sa loob may puwersang nagtutulak palabas dahil sa fusion. At may puwersang humihila paloob dahil sa gravity. Sa ngayon, balanse pa ang dalawang ito. Pero kung i-zoom out mo sa time scale ng billions of years, makikita mong hindi ito permanente. Habang nauubos ang hydrogen, mas kumukontrata ang core at mas lumalaki ang outer layers. At sa Earth, magsisimula ang tunay na epekto. Sa kasalukuyan, tumataas ang brightness ng araw ng mahigit 1% kada 100 million years. Ibig sabihin, pagdating ng 500 milyong taon mula ngayon, magiging humigit kumulang 5% itong mas maliwanag kaysa ngayon. Mukhang maliit ang 5% pero sa planetary scale, napakalaki nito. Ang dagdag na energy na yon ay magpapainit sa Earth. Bibilis ang chemical reactions, magsimulang sumingaw ang mga karagatan. Habang mas umiinit ang Earth, mas bumibilis ang natural na pag-react ng mga bato at ulan. Dahil dito, mas maraming carbon dioxide ang nababawasan sa hangin. Sa una parang mabuti ito. Pero may kapalit, kapag masyadong bumaba ang carbon dioxide, hindi na kayang makagawa ng sapat na pagkain ng mga halaman para mabuhay. At kapag bumagsak ang photosynthesis, unti-unting mawawala ang mga halaman sa Earth. At kung mawawala ang mga halaman, susunod ang oxygen levels. At kung babagsak ang oxygen, ang mas komplikadong buhay, mga hayop kabilang ang mga mamal, ay mahihirapang mabuhay. Sa loob ng susunod na few hundred million years, maaring magsimula ang tahimik na pagbagsak ng biosphere. Hindi dahil sa pagsabog, hindi dahil sa asteroid, kundi dahil sa unti-unting pag-init ng ating sariling bituin. At ito pa lang ang simula. Habang lalong umiinit ang Earth, mas bumibilis ang chemical weathering. Mas maraming carbon dioxide ang hinihigop palabas ng atmosphere kaysa sa kayang ibalik ng volcanic outgassing. Unti-unting bumabagsak ang atmospheric carbon dioxide at dito nagsisimula ang tinatawag nating plant apocalypse. Ang araw na nagbigay buhay sa Earth ay siya ring unti-unting magpapahirap sa mga halaman na mabuhay. Tingnan natin ang mga halaman na parang maliliit na pabrika. Sa pamamagitan ng photosynthesis, kinukuha nila ang carbon dioxide at ginagawa itong asukal. Ang asukal na ito ang ginagamit nila para lumaki, gumawa ng bagong cells at mabuhay. Pero hindi lang sila gumagawa, gumagamit din sila. May proseso silang tinatawag na respiration kung saan ginagamit nila ang ilan sa asukal para makakuha ng energy. May hangganan ang kakayahan ng halaman. Darating ang punto na sapat lang ang nagagawa nilang pagkain para mabuhay, pero hindi para lumaki. Kapag nangyari iyon, hihina sila at unti-unting mamamatay. Para lumaki ang isang halaman, kailangan mas marami ang asukal na nagagawa nito kaysa sa ginagamit nito para sa energy. Kapag hindi sapat ang nagagawa nitong asukal, hihina ito at unti-unting mamamatay.
May dalawang pangunahing uri ng photosynthesis na ginagamit ng mga halaman. Ito ay tinatawag na C3 at C4. Karamihan sa mga halaman sa Earth tulad ng mga puno, damo, gulay at mga pananim gaya ng wheat, rice at oats ay kabilang sa C3. Ang problema, hindi ganoon ka-epektibo ang C3 system. Kailangan nito ng mas mataas na carbon dioxide sa hangin para gumana ng maayos. Ayon sa isang study noong year 2019 na inilathala sa International Journal of Astrobiology, sa loob ng humigit kumulang 500 million years, bababa ang carbon dioxide level sa atmosphere sa mas mababa sa 150 parts per million. At yan ang critical threshold para sa C3 photosynthesis. Kapag bumaba sa puntong yon, hindi na kayang mabuhay ang karamihan sa mga halaman na kilala natin ngayon. Pero hindi ito mangyayari sa isang iglap. Hindi ito parang asteroid impact. Isa itong slow burn. Unti-unting mamamatay ang iba't ibang grupo ng halaman bago pa man umabot sa 150 parts per million ang carbon dioxide. Ang mas sensitibong species ang unang mawawala. Susunod ang iba. Hanggang sa ang mga kagubatan, mga damuhan at mga pananim na bumubuhay sa food chain ay unti-unting maglaho. At kapag nawala ang mga halaman, babagsak ang oxygen. At kapag bumaba ang oxygen levels, may hirapan ang mas komplikadong hayop na mabuhay. Pero hindi agad mawawala ang lahat ng halaman. May isa pang grupo na mas matibay. Ito ang mga C4 plants. Mas mahusay sila sa pagkuha ng carbon dioxide mula sa hangin. Kaya nilang mabuhay kahit mas mababa ang carbon dioxide kumpara sa kailangan ng ibang halaman. Sa huling yugto ng buhay ng mga halaman sa Earth, posibleng sila ang pinakahuling matira. Pero kahit sila, may hangganan din ng kakayahan. Habang patuloy na lumiliwanag ang araw, hindi lang carbon dioxide ang problema. Unti-unti ring matutuyo ang mga karagatan. Kapag nagsimulang magsingaw ang malalawak na dagat dahil sa mas maliwanag na araw, papasok ang Earth sa mas matinding pagbabago. Kapag nawala ang mga kagubatan at dagat, kakaunti na lang ang matitirang halaman. At dito papasok ang C4 plants. Sa ngayon, mga 5% lang ng kabuuang halaman sa Earth ang kabilang sa grupong ito. Pero mas matibay sila kaysa C3 plants. Kaya nilang mabuhay kahit sobrang baba na ng carbon dioxide sa hangin. May espesyal silang paraan para mas mahusay na kumuha ng carbon dioxide. Kaya mas kaya nilang mabuhay kahit kaunti na lang ang carbon dioxide sa hangin. Dahil dito, posible na tumagal pa sila ng mga 800 milyon hanggang higit 1 bilyong taon mula ngayon. Pero kahit gaano sila katatag, may hangganan din sila. Habang patuloy na lumiliwanag ang araw, lalo ring iinit ang Earth. Pagdating ng 1 bilyong taon mula ngayon, kalahati na ng buhay ng araw bilang bituin ang lilipas. Sa loob nito, patuloy nitong pinagsasama ang hydrogen para maging helium. Sa bawat segundo, daan-daang milyong tonelada ng hydrogen ang nagiging helium. At sa prosesong ito, may bahagi ng material na nagiging purong enerhiya. Habang mas maraming energy ang nailalabas, mas nagiging maliwanag ang bituin. Kung mag-fast forward tayo ng 1 billion years, ang araw ay magiging around 10% na mas maliwanag kaysa ngayon. At sa Earth, magiging malala ang epekto. May mga model na nagsasabing maaaring umabot sa 50 degrees Celsius o higit pa ang average surface temperature. Yun ay higit triple ng 20th century global average. Ang dating asul na planeta ay magiging halos hindi na matitirhan. Mas mabilis mag-e-evaporate ang karagatan kaysa sa kayang ibalik ng ulan. Malalawak na bahagi ng lupa ang magiging disyerto. Maaaring lumampas sa 70 degrees Celsius ang init sa araw. Dahil wala ng photosynthesis, bababa ang oxygen sa hangin hanggang halos 1% na lang ng level ngayon. Para sa mga hayop na kailangan ng oxygen, halos imposible na itong mabuhay. Pero bago pa mangyari iyon, may mas unang problema, gutom. Kapag nawala ang mga halaman, mawawala ang pagkain ng mga hayop na kumakain ng halaman. At kapag nawala sila, susunod ang mga hayop na kumakain ng ibang hayop. Unti-unting babagsak ang buong food chain. Hanggang ngayon napag-usapan natin kung paano nangyari ang lahat ng ito. Binabilis ng pag-init ng mga natural na proseso, bumaba ang carbon dioxide, nawala ang mga halaman at sumunod ang mga hayop. Pero may isa pang mahalagang bahagi ng kwento, ang mga karagatan. Pagdating ng 1 billion years mula ngayon, tinatayang 27% ng mga dagat ngayon ay tuluyan ng lulubog papasok sa loob ng Earth.
at ang matitira hindi rin mananatili habang buhay. Habang mas umiinit ang araw, mas mabilis sumisingaw ang tubig. Unti-unting kumakapal ang hangin dahil sa dami ng singaw ng tubig. Sa simula, normal pa ang lahat. May ulan pa, may mga ilog pa. Umiikot pa rin ang water cycle. Mukhang maayos pa, pero hindi ito magtatagal. Habang dumadami ang water vapor sa atmosphere, bumubuo ito ng insulating blanket sa paligid ng planeta. Mas maraming init ang nakukulong. Mas tumataas ang temperatura. Hanggang sa mangyari ang tinatawag na runaway greenhouse effect. Ito ang yugto kung saan tuluyang nawawala sa kontrol ang pag-init ng Earth. Sa solar system may isang planetang nakaranas na nito, ang Venus. Posibleng may dagat ito noon, pero ngayon isa na itong sobrang init na mundo na may makapal na hangin at temperaturang kayang tunawin ng tingga. At kung patuloy na liliwanag ang araw, maaari ring iyon ang mangyari sa Earth. Mula sa isang planetang puno ng buhay, magiging isang tuyo at napakainit na mundo na halos wala ng tubig. At sa panahong iyon, kakaunti na lang ang uri ng buhay na maaaring mabuhay. Mga microbe, mga maliliit na buhay na kayang tiisin ang sobrang init at kakulangan ng oxygen. Sila na lang ang maaaring matira sa isang mundong halos hindi na natin makilala. Habang patuloy na tumatanda ang araw, mas malalaking pagbabago pa ang darating. Tingnan natin ang Venus. Ngayon umaabot sa humigit kumulang 460 degrees Celsius ang surface temperature nito. Ang pressure ay parang nasa 900 metro ka sa ilalim ng karagatan. Isang mundo na halos imposible ang buhay. Kapag tumitingin tayo sa Venus, posibleng iyon din ang maging hinaharap ng Earth. Depende sa bilis ng evaporation, maaaring mawala ang karamihan ng oceans ng Earth sa loob ng pagitan ng 1 hanggang 1.5 billion years. Pero hindi agad magiging ganap na tuyot ang planeta. May nakatagong tubig sa ilalim ng crust, pero hindi ito sapat para ibalik ang mga dagat. Sa huli, ang mga poles ang huling hahawak sa natitirang surface water. Pero kung wala ng mga ilog na magpapadaloy ng nutrients at wala ng buhay na magre-recycle ng mga element, ang mga polar lakes ay magiging sterile, nutrient-poor puddles. At kalaunan, mag-e-evaporate din sila. Magiging isang barren desert world ang Earth. Malalawak na dune fields sa equator, mga salt flats sa dating ocean floors. Parang mas malawak na bersyon ng Atacama Desert sa Chile. Kapag tuluyang natuyo ang planeta, titigil ang paggalaw ng mga tectonic plates. Kapag wala ng aktibong galaw sa loob ng Earth, magsisimulang dumami ang mga bunganga na gawa ng mga bumagsak na bato mula sa kalawakan. Sa ilang bahagi ng planeta, maaring mabuo ang malalaking bulkan. Sa paglipas ng napakahabang panahon, maglalabas ang mga bulkan na ito ng carbon dioxide mula sa loob ng Earth. Mas lalo pang iinit ang planeta. Magiging isang tuyong mundo ito na napapalibutan ng makapal na carbon dioxide at singaw ng tubig. Sa ganitong kalagayan, kakaunti na lang ang pwedeng tirahan ng buhay. Maaring sa ilalim ng lupa, sa mga kuweba na may natitirang yelo, or sa matataas na bundok kung saan may kaunting tubig pa. Dito maaring matagpuan ang huling uri ng buhay sa Earth. Mga maliliit na mikrobyo na kayang mabuhay sa sobrang init at halos walang tubig. Ang Earth ay nasa humigit kumulang 150 million kilometers mula sa araw. At habang tumatagal, mas lalo pang lumiliwanag ang araw. Pagdating ng around 2.8 billion years mula ngayon, magiging halos 28% itong mas maliwanag kaysa ngayon. Dahil dito, maaaring umabot sa around 190 degrees Celsius ang temperatura sa ibabaw ng Earth. Kahit sa mga pole, sobrang init na rin. Sa panahong iyon, halos wala nang mapagtataguan ng buhay. Sinubukan ng buhay na magtagal, nagbago, umatras sa ilalim ng lupa, umakyat sa mas mataas na bahagi ng atmosphere. Pero darating ang panahon na kahit ang pinakamatibay na mikrobyo ay hindi nakakayanin ng init. Ang Earth na dati ay asul at puno ng buhay, magiging isang tahimik, mainit at tuyong bato na umiikot pa rin sa araw. Hindi natin alam kung may paraan pa para maiwasan ito. At kung may tao pa sa napakalayong hinaharap, maaring hindi na sila mananatili rito. O baka matagal na silang nakahanap ng ibang tahanan sa kalawakan. Darating ang panahon na kahit ang pinakamatibay na mikrobyo ay hindi nakakayanin ng init, isa-isa silang mawawala. Kasabay nito, mawawala rin ang huling bakas ng buhay. Wala nang pag-ikot ng oxygen, wala nang photosynthesis, wala nang galaw ang buhay sa planeta. Isang tahimik na mundo. Kung may isang grupo ng mga dayuhang siyentipiko na dumaan sa Earth pagkalipas ng 3 billion years, wala silang makikitang palatandaan ng buhay. Walang kakaibang gas sa hangin.
walang sobrang oxygen, walang bakas na minsang may mga gubat, ilog, talon o mga tao na nagtayo ng mga lungsod at tumingin sa kalangitan. Ang makikita nila ay isang tuyong bato, isang tahimik at patay na mundo. Parang naghihintay ang lahat sa mas malaking wakas. Pagdating ng mga 6 na bilyong taon mula ngayon, hindi lang ang Earth ang magtatapos. Pati ang buong solar system ay magbabago. Kapag tumanda ang araw, lalaki ito at magiging isang red giant. Sa loob ng isa pang billion years, ang luminosity ng araw ay lalampas sa 1,000 times ng kasalukuyang liwanag nito. Mula sa isang subgiant, magiging ganap itong red giant. Kapag naging red giant ang araw, mas lalamig ang surface temperature nito, pero sobrang lalaki ang sukat. Maglalabas ito ng napakaraming mass sa pamamagitan ng dense stellar winds. Ang mga materyales na iyon, hydrogen, helium at mas mabibigat na elemento ay maaaring maging bahagi ng susunod na henerasyon ng mga bituin at planeta sa malayong hinaharap. Habang nawawala ang halos kalahati ng mass ng araw, hihina ang gravitational pull nito. Ang mga outer planets ay unti-unting lalayo. Halos madodoble ang kanilang orbital distance. Ang Earth, kung buhay pa man sa puntong iyon bilang isang solid rock, ay maaring lumipat sa paligid ng 1.5 astronomical units mula sa araw. Pero hindi iyon sapat para makaligtas. Dahil sa tidal interactions at sa patuloy na paglawak ng araw, mahahatak muli ang Earth papaloob. Sa pinakatuktok ng pagiging red giant ng araw, mga 7.6 billion years mula ngayon, lalo itong lalaki. Aabot ang laki nito sa lampas sa kasalukuyang orbit ng Earth. Sa puntong iyon, lalamunin ng araw ang ating planeta. Hindi ito isang biglang pagsabog. Hindi rin ito marahas na banggaan. Ito ay mabagal, pero siguradong mangyayari. Ang mundong minsang may dagat, kagubatan at buhay ay magiging bahagi na lang ng araw. Ang mga bituin ay isinisilang, nabubuhay, tumatanda at namamatay. At ganoon din ang mga planeta. Malayo pa ang wakas ng Earth. Pero para sa atin, mas mahalaga ang ngayon. Kung alam nating hindi habang buhay ang ating mundo, paano natin gagamitin ang oras na meron tayo? Baka balang araw kailangan nating maghanap ng bagong tahanan. Dahil sa huli, ang kwento ng Earth ay kwento rin ng oras at kung paano natin gagamitin ang oras na meron tayo. Noon, hindi pa sigurado ang mga scientist kung lulunukin nga ba ng araw ang Earth. May ilang nagsabi na habang lumalaki ang araw, baka lumayo rin ang Earth. Baka makaiwas tayo sa tuluyang paglamon. Pero may bagong pag-aaral na nagpapakita ng ibang posibilidad. Gumamit ang mga astronomer ng datos mula sa isang space telescope ng NASA para pag-aralan ang mga bituing malapit ng maging red giant. Nakakita sila ng maraming planeta pero kakaunti ang nakita nilang malapit sa mga lumalaking bituin. Ibig sabihin, malamang nalunok na ang mga yun. Sa madaling salita, mas madalas palang kainin ng mga bituin ang mga planetang malapit sa kanila kaysa sa inaakala noon. At kung ganoon ang nangyayari sa ibang solar systems, hindi maganda ang tsansa ng Earth. Kapag nawala ang Earth at ang iba pang malalapit na planeta, maglalabas ang araw ng malaking bahagi ng sarili nitong outer layers. Ang matitira ay isang napakainit at napakasiksik na core na tinatawag na white dwarf. Sa loob ng napakahabang panahon, unti-unti rin itong lalamig at hihina ang liwanag. Wala nang mga planetang umiikot malapit dito. Wala nang buhay. Wala nang bakas ng dating solar system. Isang tahimik na bituin na dahan-dahang kumukupas sa gitna ng kalawakan. Sa simula pa lang inisip natin na walang gagawin ng tao sa mga pagbabagong ito. Pero paulit-ulit nang pinapakita ng sangkatauhan na kaya nating baguhin ang ating kapaligiran. Nagawa na natin ito sa agrikultura, sa medisina at sa teknolohiya. Kaya posible ring sa napakahabang panahon, may magawa pa tayo. Maaring balang araw, matuto tayong pahabain ng panahong pwedeng tirahan ng Earth. Maaring lumipat tayo sa ibang planeta o magtayo ng mga tirahan sa kalawakan. At baka sa napakalayong hinaharap, matutunan pa nating baguhin ang galaw ng Earth sa paligid ng araw. Ngayon parang science fiction yan. Pero dati, ganun din ang tingin ng tao sa paglipad sa kalawakan. Oo, may katapusan ng Earth, may katapusan ng araw, may katapusan ng solar system. Ganyan ang buhay ng mga bituin.
Pero hindi ibig sabihin na doon na rin magtatapos ang kwento natin. At kahit dumating man ang wakas ng planeta, may isang mahalagang katotohanan. Ang mga atom sa ating katawan tulad ng carbon at oxygen ay nabuo sa loob ng mga sinaunang bituin. Sa madaling salita, gawa tayo sa mga bahagi ng mga bituin. Kaya kung isang araw ay bumalik man tayo sa kalawakan, hindi iyon trahedya, parang pagbabalik lamang. At habang may oras pa tayo, maikli man o napakahaba, ang mas mahalagang tanong ay ito: paano natin gagamitin ang panahong mayroon tayo ngayon?